Sa panahong ito, marahil hindi natin maiiwasan na ikumpara yung kalagayan ng mga kabataan sa panahon noon at sa panahon ngayon. Maraming aspeto ang nakakaapekto o mga salik kung bakit naging ganyan sila, kung bakit naging ganito sila, kumpara sa panahon ng mga kabataan noon. Una, napansin ko lang sa mga kabataan ngayon, lalo na yung mga teenager o kahit yung mga papunta pa lang sa stage ng pagiging binata, masyado na silang entitled. Entitled saan? Maraming mga bagay ang nakikita mo yung entitlement na as if una, wala ka ng karapatang pagalitan sila, wala ka ng karapatang pagsabihan sila. Halimbawa sa isang magulang, pinagalitan mo yung anak mo o pinagsabihan mo yung anak mo. So, ang tendency, may mga kabataan na kapag hindi natitake yung pangaral ng kanilang magulang, aalis, lalayas, pupunta sa kaibigan para maghanap ng kakampi. Or in fact, pabalik din naman sila. Pero nakakalungkot isipin na kung ikaw yung magulang, para bagang wala ka ng karapatang ituwid yung sarili mong anak. O wala ka ng karapatan na i-impart yung discipline na dapat sana natututuhan nila sa mga tagpong ito. That's the sad reality of our youth today. Na pag pinagalitan mo, magtatampo, magagalit sa'yo, lalayas, aalis, o kung saan pupunta, ikaw naman na magulang, or ikaw naman na parent, syempre mag-aalala ka kung saan yung anak mo pumunta. So sana sa mga kabataan, hindi ko nila lahat, pero karamihan sa naobserbahan ko sa panahong ito, marami na yung mga kabataang napaka-entitled. Yung entitlement na dala-dala nila sa kanilang mga puso, sa kanilang isip, na pag pinagalitan, kunting kirot lang, ang sama na ng loob sa kanilang mga magulang o sa taong nagsabi ng mga payo sa kanila. Sana wag ganon. Isipin natin, nasa poder pa din tayo ng mga magulang natin. Isipin natin na hanggat sila yung nagpapakain sa'yo, hanggat sila yung nagsusustento sa'yo, hanggat sila yung nagbibigay ng alawan sa'yo, sakop ka nila. Nasa poder ka nila. Responsibilidad ka nila. At sana yung magagawa mo na lang bilang isang bata o bilang isang miyembro ng pamilya. Sana yung mga pangaral nila, huwag mong mamasamain. Kasi kadalasan yung mga pangaral na yun yung magdadala sa'yo sa magandang buhay. Yun yung magdadala sa'yo sa magandang kinabukasan. Na maybe, hindi nila naranasan nung kabataan nila o kahit nung lumaki sila. Gusto nilang ipasa yung pangarap nila sa inyo na magkaroon ng magandang buhay pagdating ng panahon. Or may mga magulang marahil na hindi yun iniisip, pero mostly walang magulang na nanaisin mapasama yung kanilang anak. Kaya sana sa mga anak, pag pinagsasabihan kayo, isipin nyo kung para kanino yon. Kung sino yung mag-benefit ng bagay na yon. Kung sino yung mag-benefit ng payo na yon mula sa inyong mga magulang. Walang iba kundi kayo rin. Sana pag pinagsasabihan, ituwid kung ano yung dapat ituwid. Baguhin kung ano yung dapat na baguhin. Hindi yung kayo pa yung may karapatan na maghalit sa inyong mga magulang. Hindi yung kayo pa ang may karapatan na magtampo sa kanila. Walang masamang magtampo. Pero kung lalayas kayo, kung magbubulakbol, kung babaliwalain nyo yung mga payo nila, sa palagay ko, hindi na problema ng magulang nyo yon. Kayo na yung may kagustuhan nun. And sad to say, karamihan ng mga batang ganun, hindi ko nila lahat, pero mostly, nagiging maagang mabuntis, nagkakapamilya ng wala sa oras, and as a result, pupunta pa din sa magulang, so madadama yung magulang sa panibagong obligasyon. Masakit isipin sa kanila, pero wala silang magagawa kundi susuportahan ka, tutulungan ka, dadamayan ka. Pero sana, bago mo naisip yung bagay na yon, isipin nyo yung mga magulang nyo na nagsasakripisyo para bigyan kayo ng magandang buhay.
Lalong-lalo na sa mga batang may nagpapaaral. Be grateful and be thankful dahil may tumutulong sa inyo. Hindi katulad ng ibang kabataan na kailangan mo na lang kumayod, na kailangan mo na lang mag-working student para lang ipantutso sa pag-aaral nila. At sana, bago kayo gumawa ng mga desisyong malalaki bilang kabataan, lalo na yung pagpasok sa pagpapamilya sa maagang at murang edad, isipin nyo muna ng ilang beses. Huwag puro lande, huwag puro emosyon, huwag puro yung laman. Isipin nyo yung realidad, yung kaakibat ng desisyong gagawin nyo yan kung sakaling magkamali kayo. Hindi ako nagagalit, kundi ito lang yung obserbasyon ko sa mga kabataan ngayon. Habang maaga pang tinutuwid kayo, pasalamat kayo. Dahil nais lang naman nila na maging maganda ang buhay nyo sa hinaharap. At walang ibang mag-benefit ng bagay na yon kundi kayo. Kaya sa mga kabataan, pag pinagsasabihan, makinig. Huwag magmatigas. Dahil para din sa inyo. Para yun sa ikabubuti nyo. Okay? So sana, dumating yung panahon na makita nyo yung resulta ng mga advices na yun. Yung mga malasakit ng magulang, yung sakripisyo nila. Hindi ko sinasabing bayaran nyo yun, kundi kayo na mismo yung gumawa ng paraan. Para yung sakit, yung hirap, yung sakripisyo ng mga magulang nyo, makita din nila yung resulta na yun. Dahil sabi nga, hindi naman responsibilidad ng mga anak, pero yung tawag ng pagmamahal. Ipakita nyo din at iparamdam nyo sa magulang nyo habang buhay pa sila. Nasulit din yung pagod nila sa inyo. Nasulit din yung lahat ng sakripisyo nila para sa inyo. Kasi tandaan mo to, pagdating ng panahon, maiisip mo yan na tama pala sila para pala to sa ikabubuti ko. Hindi pa huli ang lahat. Ngayon pa lamang, simulan mo na yung bagay na yon. Simulan mo na natahakin yung landas ng buhay sa mabuting pamamaraan, sa mabuting pag-uugali at disiplina. At ipakita mo yon hindi lang sa magulang mo, kundi sa sarili mo mismo. Dahil ikaw lang din mismo ang makikinabang ng mga karunungan, disiplina at asal na yon na dadalhin mo sa buhay mo habang buhay. So, salamat sa pakikinig. Hindi mo ako kaaway. Kakampi mo ako. Okay? God bless.